Wow! Yes! 5 years old pa lang kasi ako, mahilig na ako fascinated na ako sa tae. Ang una kong role kasi aliping sa gigilid eh. Hindi ba puno? Sabi mo naging puno ka. Ang ganda ng title, akala mo seryoso, no? Scatolo. Pero tae. Ay, ang ganda. Okay, wag na. Baka magaya yung concept. Hindi, kasi feeling ko there's something abnormal na hindi mo alam. Hindi ka aware kasi bata ka pa. Hindi ka Everything is connected. Yes. You cannot disconnect yourself from anyone and everyone. No way that dogs are here for us to be cruel with. Very admirable advocacy, animal welfare. How can you fight impunity in terms of... Cats are territorial. Kapag inalis niyo yan dyan, bibigyan ko lang kayo ng 3 linggo. When I saw you, parang inisip, bakit yung mga saan galing si Miss Rina? So what's the requirement para requirement to ma-rescue? Ngayon, we have like 3,000. Okay? So, yeah. And it's very hard to take care of rescues. They're really better with a human. Their own human. Right? But no choice. So, the requirement right now is in dire need. Nasagasaan. Or mama dogs. Normally, ang hirap itanggi yung mga mama dogs and yung mga mama cats and kittens. Nice. I didn't know na may ganun pala. Kasi like for example, minsan may magde-drive ako, tapos may nakita ko yung nasagasaan. Kasi dati wala lang yun. Dati wala lang ako yun. Ako nasaktan ako, nakakita ako galing taping eh. Ito kasi tumawa eh. Kasi alam ko kung saan nagagaling yung utak mo. No, nakita ko nasagasaan. Yung dalawang to, may nagtitelegrama ba kayo? Tapos di ko alam gagawin ko, pare. Sabi, hindi, nagkatinginan kami. Tumingin yung aso sa akin, tapos sabi ko, sorry. Gumanon lang siya. Nakakairita. Naiintindihan ko. Nakakasin, di ba? Nakakairita. Hindi ko alam gagawin ko. Doon pala napunta. That's true. Yung pala, hindi ko alam. Kailan lang Parang eh. pag guminto ba ako doon, hihilahin ko ba yung paa para bumalik? Hindi ko alam eh. Gets. Kasi sa tao, ganun eh. Diba? Hihilahin mo? Hindi kasi pag na-fracture. Pag na-fracture, o saan ko ba dadalhin? Hindi ko alam. No, and Actually, then hindi ko there's alam still saan ko the humans dadalhin. that you have to Diba? deal with. You try to rescue someone na, I don't Sa know. kanila. Pag sa kanila yung aso. Hindi. Pero kiniklaim nila. Dito lang yan. Iwanan mo lang. And then Yes. may mga ganon. ganon. Tapos pinapakain ko yan. Uy. Half ownership. Half. So one time, ginanon pa ako. Ginanon ako Tinula dito. ka. Sabi ko, Tangina niya! Kasi I'm really good, mas Pilipina pa ako sa iyo kasi they were saying, Uy, Amerikana! Amerikana! Ganon. So talagang, if I make suntok, I'll really make suntok. No problem yan. Kasi I have a bad temper. I don't show it, but nandyan siya from all the years Uro of nga kayo stuff. ng konti. Uro Oy, lumayo kayo. Mabigat mga binubuhat niya sa J. Tsaka marimba ka mo. So talagang, then that's what I notice. I at least, parang very aware ako. Yung init, gumagaling dito. Umaakit siya dito. And then, sumasabog na ako. Kaya minsan, I don't come to work. Sorry. At least self-aware ka naman, di ba? Pero there are times talagang pag Hirap. like there was a guy here downstairs, the guard. I don't know what happened. It's a rescue. Tapos, ay, gusto niya akong kagatin. And he just let the dog run. I looked at him. I threw the basura at him and I ran after the dog down Shaw Boulevard. Serious. Talagang when it comes to the animals, I'm so protective na parang warrior na ewan. Wow. Wala naman kasi talaga iba protect sa kanila di ba? So sometimes yun lang din naman yung gusto natin gawin, especially the rescuers, yung mga nag-volunteers na hindi naman talaga sila bayad to do that. Pero like minsan kaya may mga emotional fatigue din na nararamdaman yung mga volunteers or rescuers kasi nanggagaling sila dun sa idea na gusto lang tumulong. Pero laging may nangaharang na mga people around. Yun nga, yung mga half-half ownership. Sasabihin, baka mo kukunin yan, sa amin yan. Pero hindi ka nila kasi hindi ayos yung aso. Ang dumi ng aso. Malnourished yung aso.
So parang they claim na sa kanila yun, if you're the real owner of that, you should be a responsible owner. Diba? This brings us back to our current political situation. Oh, yun na nga. Accountability. Alam nyo yung pinag-uusapan nyo, rabbit hole yan na hindi ako sure kung willing tayong pasukin. Kasi animal lover tayo lahat. Diba? Understandable. Pero kasi, ang tanong sa utak ko ngayon, ano yung root cause? Bakit may mga tao na cruel sa animals? Diba? I think yun yung isa sa mga important questions. Kaya ako, alam nila, Jeto, ang ultimate dream ko is to be able to create a center na welfare ng lahat. It's a healing place for everyone, hayop ka man o tao. Kasi yung mga tao na cruel, may matinding cruelty rin silang naranasan at pinagdadaanan currently. Correct. So, for example, dun sa ini-envision kong healing center, I call it Common Ground Center. Amin yun, ah. Amin yan. Alam mo, parang hindi na pwedeng lumabas tong episode na to. Ang dami nga Lahat blip. Okay lang. Actually, Pa-IPO mo na agad. the worst case scenario is kopyahin ng ibang tao at gawin na nila, which is still not the worst case scenario. Kung gagawin naman nila ng maayos. Gawing restaurant. Restaurant yung ending. Hindi, may ganung bar sa... May ganong bar eh. Common ground. talaga ba? Meron. Ay, Malaki hindi din. ka pala pwede. Di ba may ganun din tindahan ng sapatos? Lalagyan ko ng H, Common Ground. Pero ako, yung ini-envision kong center ay may iba't ibang klaseng therapy. For example, may music therapy, may dance therapy, may art therapy, may animal therapy. Kumbaga, parang hitting two birds with one stone na may animal shelter. Tapos yung mga taong nakakaramdam ng depression, burnout, PTSD, you get to avail the services, healing services for free, pero magvo-volunteer ka dun sa shelter na yun. Come na to And Alfonso. before you know it, you get the healing that you need from the animals also. Diba? So, ganong klase. I think our country needs something like that. So, yun yung ultimate dream ko. Yeah, no, definitely. Yeah, idealistic. And then there's the reality. Yeah. Diba? How can that meet, diba? Well, we have to at least try. Do our best. Wag try. My teacher told me before, no such thing as try. Don't show yourself to me like this. You have to do your best. No try. Yeah. That is not in your vocabulary. Yes. Ang ganda nun. I'll keep Nike. that. No, hindi. Guru GBKS Iyengar, my teacher. Yoga teacher. Kinopya ang Nike. Kinopya ng Nike. No? Oh my God. Lahat na lang. Which is, pwedeng mangyari. Honest siya. Binulong wala sa kanya. Nilakas niya. Kinopya ng Ang ganda nung Nike. kinopya Babalik ng tayo Nike. sa intrusive I'll ask thoughts you. ni Pepe. When you meet, all of you, when you meet someone who reveals to you who they are, do you take it as a gift? Or It's always a gift. okay. Because some people, like the other day, may nagsabi sa akin something na nasaktan ako ha. Nasaktan talaga. Then I went home, kulong in the room. I thought to myself, you know, she was honest with me. I am like that. Nagmugbuk ako. Parang, okay, now the hard work to work on that. Kasi it's also something I don't want to be. Right? Pero minsan, you can't help yourself. So you have to help yourself. Ako babalik sa kailangan may gagawin ka. Lalo na kapag meron ka ng acknowledgement. Kunyari, sinabi yun sa'yo, alam mo na palang ganun ka. Kailangan, you do the work. Okay lang But naman you need maghintay. courage for that. Yeah, ha? yes. Okay lang naman maghintay. Okay lang masaktan ka muna ngayon. Process. Pero kasi kung nandyan talaga siya, talagang naniniwala ka na, tama yung sinabi niya, babalik at babalik yun sa'yo. At pag dadating yung point na ready ka na, magagawa mo na yung work. So ako, bibigyan mo yung sarili mo ng time to sige, iampas mo yung ulo mo sa iman. Ganon. Tapos, pag yung time, wala na akong makakuhang wala na akong dahilan para hindi pa to gawin ko na.
Di ba? Hindi naman pwedeng right then and there eh. Hindi naman yung social media eh. Ganon. You take it in first. Pero sobrang nakaka-relate yung sinabi ni Rina na nasasaktan ka kasi alam mong totoo yung sinasabi niya na may ganun kang pag-uugali pero ayaw mong maging ganun. Yes. In denial. Masakit yun. Cognitive dissonance. Yun. I think sa akin, for the longest time, for example, with my wife, pag sinasabihan niya ako ng ganito ka, hindi ako ganun Ayan. Kasi for example, sinasabi sa'yo, you're very selfish or you're cruel. Tapos, parang may yung tingin mo sa sarili mo na base dun sa tingin ng publiko sa'yo na si Pepe mabait, si Pepe ganito, mga magaganda pag-uugali mo na nakikita karaniwan on the surface. Yun yung pinanghahawakan mo na gusto ko maging ganyan at ganyan lang ako lagi. At ganyan ako dahil yan ang tingin ng lahat. Yes. Kaso ngayon pala, mas mabigat din yung tingin ng mga mahal mo sa buhay kung saan nagiging comfortable ka. Diba? You show your, you show the real you. Naguhubad ka na ng ng suot mo yan. Lalo kasi sa trabaho natin, sabi ko nga sa trabaho namin, paglabas mo ng pinto ng bahay mo, nagtatrabaho ka na. Yeah. Kasi you meet people and you have to be okay to meet them Even if you don't wanna meet them. Especially us. During that day. Exactly. Minsan, diba, ayaw natin. Especially komedyante. Especially us. Diba? Yeah. Totoo yun. So, I agree because I'm not anybody, but the other day I was in such a bad mood. Such a terrible mood. Pumunta ako ng gym, nag-earphones ako. Nag-earphones kasi parang I'm working on something. Yun. So lumapit si Zaki. Oo. Ma'am, ganito. I said, sorry Zaki, I'm on the earphones, not that I wanna talk. I don't wanna talk to you. I'm just processing something that has too much fiber. So I'm trying to figure myself out. Diba? Hard to digest. Matatai ka nun, no? Too much fiber Gustong-gusto niya yun Diba? Gustong-gusto niya yun. Nag-react agad, diba? Magpaprint tayo ulit ng t-shirt. Meron ba kaming t-shirt extra? Pag narinig ko yung fiber, alam na niya kung saan papunta you know what? I have a t-shirt. We have a t-shirt. One of my designs. It's a dog and nakalagay parang take that shit, it's fertilizer. Okay. May suggestion ako baka gusto mong i-gawin eventually Patay muna natin. Amin to. Disclaimer. Yung drawing ng intestine, tas sa may large intestine, naka-meditate yung mga tae, tas lagay mo, in God we trust. Ano ko yan? We will make a design. Intelligence. Courtesy of Pepe. Intellectual. Baka kunin to ng Erceflora. Erceflora. Sa amin to Ang daming Tangan na nyo kay Pepe. Nike, Erceflora. Kami na una dito. File a case against you. Ang ganda. IP. Gut health ngayon, malabas gano'n ka-importante. May pinanood kasi akong documentary yung Secrets of the Gut na apparently yung mga taong nade-depress connected sa gut health, di ba? Ayun na, umabot na tayo sa punto na in-experimento na magkaroon ng supplements ng tae, pare, nilalagay sa capsule. Oh my God! For example, yung isang depressed na hopeless na siya, yung tae nung boyfriend niya na very healthy, nilalagay nila sa capsule tapos fini-freeze para mawala yata yung bango ng freezer nun. Tapos talagang supplements. Kasi tinry nila sa hayop, yung taong may depress, pinakain nila yung tae nun dun sa daga. Na-depress yung daga, pre. So may, yung micro... Gut flora. Gut flora. Ang ina, ikaw ba naman pakainin ng tae kung di ka ma-depress? Daga na yan. Tangin na ako rin ma-depress But you know naman, when you're in captivity, kidnap, ganon, and they're not giving you food, you can live without food. You can't live without fluid. So you're ihi, you drink yourself. Yeah. Ihi. Sustainable. Sustainable. Gusto mo yung topic na to, no? Oo.
Kaya na. Actually, maganda siyang movie concept eh. Apocalyptic. Ay, amin to. Si Nico na sa copyright. Nico Manalo, copyright department. Food shortage, di ba? Paano pag wala ka ng mapatubong pagkain dahil sa sama ng panahon, climate crisis, di ba? Mamaya na lang. Mamaya ka na mag-ano pag walang camera. Totoo na. Tayo na mag-produce, pero bulong mo na lang. No, seriously. Kasi pati sa, imagine, 2,000 animals, Alfonso. So our septic tank is as big as this. Oh my God. Actually, ito yun. Nilinis lang para sa podcast na to. We're sustainable. Wait lang. We're doing Kaya better. pala, tinatanong ni Handa kanina, Kat, may amoy ba yung mga beanbags? Tinanong niya ako pagkapasok ko. Sabi ko, so far safe. Kaya pala. Super safe. Biogas, and now we're trying to figure out how to do fertilizer from the poops. Oo. Animals. Okay yan. Please, let me know pag na-figure out mo. Kasi ako, for example, marami kaming drum ng tae. Eto, marami akong... Hindi, eto, seryoso to. Tae pa rin, pero seryoso siya. Marami kaming drum ng tae sa bakura namin kasi we have 10 cats and I have 3 dogs. So, lahat ng tae nila, iniipon ko sa drum. Nasa drum naman. Okay. Iniipon. Tapos nililayer ko siya ng bokashi. So, bokashi, siya, gawa siya sa rice hull, tapos dinurog, tapos nilagyan ng bacteria na bokashi. Okay. Yung bokashi, I think, basta may bacteria siya na kinakain niya yung odor-causing bacterias. Kaya bumabango. Okay yun Tapos, nililayer mo siya dun sa tae kasi carbon-nitrogen ratio. Correct. That's right. Para maging compost. So, ginawa ko yun. Simula lang, nalaman ko sa nagbibenta ng bokashi na kasi fina-flush namin sa toilet. Diba? Pag fina-flush pala sa toilet, yung septic tank pala natin, hindi siya made to process dog and cat shit. So, you're just spreading diseases. Iba siya sa human shit? Yes. Oo. Your shit is different? Grabe. Iba. Hindi, I mean like, akala ko all shit. Different kind of shit. Iba yun. Iba yung pathogens. Pag si Pepe, maniniwala ka. Dip shit. Packing shit. So, iniipon ko siya kasi I would love to meet a farmer or compost expert na kayang i-fertilize o gawing fertilizer yung dog and cat shit. Kasi ngayon, puro cow shit pa lang. Yeah, I will introduce you to Nicolo Aberasturi of Down to Earth. Please. He's here, actually. He has a booth here. And he does everything. A regenerative farmer. Oh, wow. Let's do it. But that's really Pepe's thing. Yeah. Okay. Yeah. I will introduce you to him. Yes. We will be Ang galing niya. friends. He's from Bukidnon, but he lives here na. That's the kind of shit Pepe likes. Yes. Yeah, man. That's my shit. Wala na script. Wala na. Script, forget it. Sabi nito, kung pinag-uusapan nyo, kanina pa kayo tayo ng tayo. Baby. Baka may tanong dyan. Yeah. Baka may question dyan. Nakalagay dito, the role of... Okay, ganito na lang. What do the pets teach you? Ayan, yan. Ay, ang ganda. Kaartehan, naka-jumper. Okay, mauna na kayo. Magre-refill lang Gusto ako. ko yan. Okay. Thank you. Well, of course, the unconditional love part, which is very, alam mo yun, mahirap. Kahit sabihin natin na we're aiming to reach the level of unconditional love giving. Yeah. Hindi talaga, I don't know. I am not, siguro aminado lang kung hindi ako perfectong tao na ma-achieve ko yung ganun. I'm sorry. Sure. If we're perfect, then we shouldn't be in this. Exactly. In this septic Agree. tank. Andala Park branch. Super agree. So yun, basically yun ang unang-unang natututunan ko. Pangalawa is that life is short. Because, the moment they grow up, as they age, you would know that parang may napanood akong meme. Alam mo yung mga animation meme na short story na your dog
is actually living the life full of love. Because every day, your dog just wants to give love and just wants to receive love. Because even if he or she is not aware, life is so short for the dog. So he's actually living the life as it should be. To receive and give love. Yun yung pinaka natutunan ko. Meron akong, oo nga, kasi syempre tayo, we have a long span of years in our bag. So meron tayong, tagal pa. We have a lot of mga priorities and we want to achieve and goals in life. But the basic thing, that to give and receive love, yun yung natutunan ko kasi of course ang aso or ang pets usually ay maikli ang lifespan, di ba? Wala akong narinig doon. Hindi ko pa kaya. Diba? Ang ganda lang ng short. That's true, yeah. That's true. Actually, Tol, na-inspire ako dun sa sinabi mo and I think I'll use this opportunity to be completely honest. Kaya ako nabanggit kanina yung tungkol sa mga taong nakaranas ng cruelty. Kasi, siguro I feel so much for people that can be cruel because I have been in that point in my life where because of the trauma that I have experienced growing up, naging cruel din ako. To the point of, I love animals so much, pero pagka, like you, I have this temper and I feel like I still have to forgive myself completely kasi we have this dog before. Ang pangalan niya si Ping Ping kasi babae siya. So si Ping, Ping. parang baby term for vagina. Ping Ping. Oh. Ay, sabi ko na paglalaki, Ting Ting. Pototoy. Pototoy. So si Ping ay half husky tsaka half retriever. Okay. Tapos gustong-gusto namin siya pero dahil sa stress ko ng trabaho, hindi ko na-handle yung kulit niya. At one point, gustong-gusto niyang umaakyat sa second floor. Hindi ko kayang maglinis lagi ng tayo at wiwi niya. So, nililimit ko siya sa first floor. Tapos pagod ako sa work from one time. So, from the second step, nahagis ko siya. Hindi siya nakapag-land ng maayos. So, nag-limp siya for several days. So, yung the amount of guilt and shame, hindi ko maharap yung family ko. Kasi alam ko kagagawan ko yun eh. So, nagli-limp siya. And then after a few weeks, nagka-parvo siya. Na-misdiagnose nung una. Akala parang baka typhoid lang. Tapos, nung dinala namin sa Vets in Practice, parvo pala. Nung buong 1 week na yon, kahit na hinang-hina siya pare, sa akin pa rin siya lumalapit. Para humiga sa ano ko. So sa akin siya nag-imprint. Kahit na ako yung pinaka-less mabait sa kanya, sa akin pa rin siya lumalapit. So parang wala akong ibang maiisip kundi, I forgive you. I know you don't mean it. At alam ko kaya mong magbago. So, nung namatay siya, it was very hard for me kasi gusto ko pang bumawi sa kanya. Kaya ginawa namin, pinakremate namin siya, tapos nilagay namin sa ibabaw ng piano to remind myself na babawi ako for life sa ibang mga hayop. And it's a reminder for me na kung ako, I'm committed to changing, I know I can change. Other people can change too. Kaya I can't cancel anyone. I can't cancel Ganda. anyone. Ganda ng story. Ganda ng yun. Something na may matututunan ka talaga dun sa sitwasyon eh. Kasi ako bilang tao, I don't know if I can, honestly, I can do that 100% na you hurt me, then I'm still gonna go back to you. Yeah, that's true. So, teacher of unconditional love, sila talaga. That's the Intentionally, difference of love talaga ng human and animals. So yun yung matututunan mo. And then, actually, maybe that's why ako na lang, kaya ako naging pet lover. Either cats or dogs naman ako eh. Alam naman ni Kim yun eh. Kaya ako naging pet lover is that it's because of that reminder, I think, na parang
andyan siya. So dapat nandyan din ako. You know, parang andyan siya. I don't know how to explain it. Parang as of the it is as of the moment nandyan siya. Aware, nandyan lang yung alaga mo, nandyan para sa iyo, nandyan lang siya, nakikita mo siya. So for the moment in time, you should be aware na to live the fullest ngayon. Present. To be present. You the perfect time. Thank you. So you have to be present. So I think that's di ba pag nakikita mo yung pet mo, somehow there's a certain, a moment that you forget everything else. Yep. You know? But if you see a person, the memories comes in. Diba? It's different with pets. For me, with pets, everything goes away. Yeah. You know, it's just a pet. That's Nandyan true. lang siya. You're just there. Because they're just there. they're just there. Wala sila ibang iniisip kundi ikaw. Yun Pagkain, pag gutom sila. Exactly. Pero ikaw pa rin magbibigay nun. Exactly. Pero pag ang tao kasi, parang ikaw, may darating yung mga Yung utak mo memories nasa natin, trabaho, may future, gagawin past. tayong pelikula, may ginawa tayong pelikula. Ganun kagad paano kaya yung gagawin natin sa next pelikula? Kasi may ginawa na tayo, yung pressure sa next pelikula natin. Very present ka. Oo, may ganun. They cancel all the noises. Exactly. Pagkasama mo sila. Yeah. That's what I always tell Jal. Sabi ko, yung husband ko, pag kausap, baliw na kasi kami din talaga sa mga pusa. 3 puspins din yung meron ako sa bahay. So parang pag kausap namin sila, we feel like parang kahit di kami nag-uusap ni Jal, parang they give this kind of, bakit ganun, napapasa nila yung the way paano sila huminga peacefully. Lalo yung pusa. Pag kasi mabilis yung hinga mo or parang kabado ka or may mga stress ka na currently dinadala, aalis sila away from you. So parang, parang ayaw nila ng gano'n, yung nanginginig ka or ayaw nila ng mga energies na hindi stable. Ganon sa, yung sa cats. Oo, sa akin naman, lumalapit sila sa akin tapos papatungan nila yung kung anong may problema. If you're feeling bad, same way, ganon din. Pero like parang pag nandyan sila, ang lagi lang nilang sinishare pabalik sa amin is yung maging mas mabagal ka, parang isipin mo yung... Ganun siya, parang huwag kang magmadali. Laging ganun, parang they give that sense of chill. Oh, sobrang, tingnan mo ako, sobrang chill ko. Kung paano sila magmulat, magpikit at mulat ng mata, sobrang chill. So napapasa nila pabalik sa yun. And that's sobrang malaking factor sa amin, sa bahay. Kasi parang, syempre, when you start your day, ang dami na agad mangyayari, may asikaso yung pamilya mo, yung bahay, household mo, yung trabaho mo sa labas. Pero sila yung unang sasalubong sa'yo sa pintuan pagkabukas mo ng kwarto. Sila agad. So parang, there were times before, nung nagsisimula pa lang kami sa first cat namin, si Sparkle, inadopt namin siya, 4 months old siya from a foster home also. So parang, ang take away ko talaga of, kasi may mga pusa at aso na rin kami growing up, nung bata pa ako. Grade schooler ako. Pero iba. Ngayong mas nakakaintindi ka na. That's why, ina-advocate ko din na pag mag-own ka ng isang pet, hindi pwedeng bata ka pa. Dapat may guardian talaga. Kasi iba yung understanding mo ng magiging ugali ng pets. Kung pet yan ni ganito, pero 10 years old pa lang siya. Pwede, pero dapat may guardian din talaga siya. Kasi iba yung view ko nung bata ako dun sa mga past pets ko sa kung paano ako may pet ngayon. Iba, parang dati pala, grabe ko sila ma-overlook. Ganon siya. Parang ngayon, hindi uubra na na-overlook ko sila kasi you will feel guilty about it. Na parang, minsan, may mga days na, may mga araw na sa sobrang dami errands sa bahay or gagawin, nilalampasan na lang pala namin sila. Kasi hindi naman nagsasalita yung pusa, hindi rin magreklamo na hindi mo papansinin. Pero mafe-feel mo na parang, pag nag-take time ka to pause, tas magbigay ka ng oras sa kanila, ang sarap nung binabalik nila pabalik sa'yo na parang, ay, hinihintay lang pala niya ako na mag-pause. Kasi gustong-gusto na pala. Kaya pala kanina pa siya dito sa mukha ko. Kanina pa siya, kahit saan ako pumunta, kanina pa siya sa ganto ko. Pero hindi mo siya binibigyan ng oras. Yung parang ganun. So it's really, sobrang special para sa kanila yung nabibigay mo rin sa kanila pabalik. So parang what you're making kwento is they remind you to pause for yourself. Yeah, oo. Ikaw pa rin ang iniisip nila. Oo, ganun pa rin talaga, Miss Rins. Parang
they are a living reminder na, hey, eto, chill lang tayo. Maging smooth lang. Huwag mo masyadong i-overthink. It reminds me so much. I have a cat called Guadalupe. I rescued in Guadalupe. And she had parvo. She has everything, right? Because of the parvo, may neurological damage siya. So parang when she walks, lasing. He looks like that. naman nun. Pero meron siyang, because she's not a regular cat, kasi neurological yung problema, iba din siya. So she'll just come to you. She doesn't care. Yung ibang cats, parang they'll wait. Ito no, she'll jump on you, she'll make you ganon. Kasi nga, may neurological, and duling pa. So, sorry, pero tama ka, cute siya. Cute, diba? Diba? No, which goes back to your saying about leading men and women that are not the standard, right? So when they have that quirk na tatlong paa lang or may neurological damage or whatever, you immediately want to connect. And I think mali yung mga from the movie standard. I would like to see a Bardem who has a hair lip and everything, the themes of in face, and they have a lot more character. And somehow it's realistic. Reality siya. So I know cinema was to escape from something, but we keep escaping. Can we find the art of retreating? Ganda. Can we create the art of discovery? Because really, honestly, even in our adoptions, the ones that are slight, like yung one eye lang, or 3 legs lang, or like my dog, si Bridget, who is completely paralyzed. I have to always pump her stomach in the night and in the morning so that the pee-pee goes out. Poops she can do on her own. So ikaw na yung poop. And talking about poops, I know who pooped. Their smell is different. Yeah. So pati consistency. Yung alam ko si naggawa nito. Sa amin din si Kim yun. Nananahimik lang ako dito. Wow! Gusto pag-usapan yung amoy? Gusto mo? Yung utot mo, hindi ko naamoy, lalalasahan ko. Grabe! Ibang sensation yun! Nananahimik ako, Gerald. Ano po yung ibang sensation yun? No. Nakakalimutan ko na. Si Kim siyempre mautot ako. Siyempre hindi mo sabihin. Nakakatawa yung iba. Kadalas, di ba? Baho. Ganyan, di ba? Kim, baho. Nalalasahan niya nga. No. This is the best, right? I was in a bus in London, right? Social. Sorry. A bus in London. And then there were 2 Filipinas behind me. Pinoy talaga Huwag kang maingay ha, uutot ako. Kasi, mukha kang foreigner. So, nag-utot nga siya. I said, okay lang yung amoy. Ano sabi nila? Nahiya. Huli. Oh my God. Huli. Priceless. Nakakaloko kasi yung itsura mo Pwede, ka rin double agent. Nagkita kami sa baba Ako nauna niya nakita Sabi niya, wait, you are? Sabi ko, who? Sorry. Hindi ka na-introduce. Wala sa utak ko kasi ang ina-expect ko makikita ko agad si Kat Dapat kalangan siya muna na ganyan sa akin. The curly hair. Sabi niya, ikaw yung naghuhuwa. Sabi ko, sino ka? Sabi ko sa utak ko. Ganda. Ikaw naman yun sa mga hayop mo. Ay, sa hayop ko pala. Iiyak na ako. Ay, wait, bago ka sumagot, Yes. pwede ko bang sabihin ang dating Nico? Pwede. my God. Ready ako. Okay. Binaon ko yun. Oo nga. Nico Manalo before, hindi siya ganyang ka-loving sa dogs. Nagpunta kaming magbabarkada. Yung may barkada kasi na pangalan, GV. So, Good Vibes. So, yung group namin na yun, pumunta kami ng... saan tayo pumunta? Zambales. Zambales with Beach all of trip, our 2016. pets.
Okay. So, ayun, may mga pets kaming kasama. Siya, wala pa siyang pet nun. Tapos, galit siya! Galit siya sa lahat ng mga aso namin. Kasi ang iingay. Kasi sa isa, natutulog kami. So anyway, sa isang malaking room lang kami. May 4 beds. Tapos may extra mattresses. Barkada trip. Tapos may dala kaming aso. May mga dalang aso. So mga around 5 dogs. Tapos may isang dog kasi doon na may isang dog doon na spoiled. Sobrang spoiled. Para ma-describe natin. May isang dog na spoiled. Hindi siya matutulog pag hindi sa kama. Mag-iingay siya. Pag binaba mo, mag-iingay siya. So maingay siya. Patutulog na kami around 1 a.m. Maingay. Sabi ni Nico, Marta, patahimik mo yung aso mo, tatapong ko yan. Ganon siya! Murderer. Marta kasi yung pangalan. Murderer. Ganon siya. Marta yung friend namin. Tsaka yung itsura ni Nico nun, nakaganyan, nakapikit, pero Marta, yung aso mo, patapong ko yan. Ganon siya. Ginawa ko, tinabihan ko na lang si Nico kasi magkakatabi kaming lahat. O dito na ako, iiwas ko na lang yung aso ni Marta. Si Marta tuloy, sorry. Ito naman si Marta, din na yung pinakamaarting aso niya. Hindi arte ng aso niya eh. Tatlo yung aso, dinala yung pinakamaarte. Sana hindi maarte yung dinala. So, ano naging turning point mo? May turning point. Nagulat kami. Aso, tapos paano nga? in love sa paano aso. Nga nangyari? Lahat kami may Viber. Tangina, ibang Nico na siya. Lahat kami ganun. We all have the capacity to change. Diba? Yes, correct. I love you, Ping. Exactly. I think yun. Yung pets would teach you in a way. Yes. So much. The best teacher of forgiveness and unconditional love. Yes. That's what happened to Nico. Kasi nagulat talaga ako. Biglang nagme-message sa akin, nagsisend sa akin ng mga videos ng mga puppies. Before, ayaw niya nun talaga. Yung ano ko kasi, partner ko, yun, marami silang aso. So, nung naging kami, napilitan ako na mapaligiran ng dogs. I-open ang mundo. Oo. Tapos, may marami silang aso sa bahay ng mom niya. Pero, may isang aso sila, parang bago lang. Rescue din ata nila sa kapitbahay na sinasaktan, ganun. Tapos lumapit siya sa akin one time. Tapos nakatingin lang siya, ganun. Tapos tahimik siya. Sabi ko sa kanya, depressed ka din? Sabi, sino nagsabi? Ako, hindi yung aso, tol. Kala ko may tumabi sa'yo. Ka-connection kami. Kasi lumapit siya, tapos sabi ko, parang depressed din siya. Tapos nakaganon lang ako. So every time nakikita ko siya, parang doon ako pinaka napapalapit, di ba? So okay, balik tayo sa kanina. Masarap mag-connect dun sa mga tao na sa mga animals na medyo nalalasing maglakad, medyo tabing yung muka. Alam mo ibig ko sabihin? May pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Yung turning point ko, nakakita ako actually ng aso sa isang restaurant. Binebenta. Game na ako. Kasi nung panahon na yun, medyo napapalapit na ako sa aso. Sabi ko kay Rihanna, sa partner ko, kunin na natin yung aso? Kasi umiiyak yung aso sa restaurant. Iyak siya, tumatawa siya, umiiyak siya. Sabi ko, tara, kunin na natin yan. So, wala akong pakialam kung anong klaseng aso. Pero nung tinanong namin sa may-ari na nagbebenta, sabi nila, hindi daw pwede sa kondo kasi lalaki. Tapos sabi sa akin ng partner ko, tutuloy ba natin? Sabi ko, gusto ko. Tapos yun, tapos nakita namin yung picture na sinend sa akin. Actually, ang gusto ng partner ko that time was golden. Tapos sabi niya, mahal ng golden. Meron kamukha yung golden, dachshund. Ganon. Na maliit na version. Diba? Parehong kulay. Buhok pa lang, parehas na. Dachshund na lang na ganyan. Walang available. Pinakita sa akin yung picture ng aso. Ito po available, meron kami. Mukhang tanga yung aso. Sabi ko, yan na yun. Si Syke. Pero ang cute ng baby picture ni Syke. Pero di ba nakaganon siya? Di ba? Hindi siya maganda. Hindi siya ganong aso. Ganon siya sa picture, yung parang, ganon siya. Sabi ko, aso ko yan. Manalo. Sinend niya yun sa amin. Ang sabi niya, tatay na ako. Picture ni Syke na ganon. Totoo. Aso ko to. Ayun, wala na. Ito si Kim naman mahilig sa kahit anong pet. Nung bata pa lang. Kwento mo yung nangyari dun sa Kay Bugs. Kay Bugs.
Meron siyang, rabbit. I was 6 years old. Ding, 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 ding. My very first pet, kasi sa Saudi, bawal nung time ko. Ngayon medyo mas free na siya eh. Pwede ng dogs. Mas cats sila. Tapos, parang ayaw nila sa dogs eh. Yung nung time ko, when I was younger. Iba pa yung king nun. Tapos ngayon kasi medyo free na eh. Pwedeng wag mag-abaya, yung black na suot. Ngayon kasi, nung time ko, bawal. As in, bawal. So, walang dogs, walang anything. I was 6 years old, or was I 5? Only child pa lang ako. So, wala pa akong brothers nung time na yun. Panganay ako eh. So ako, since nga, sabi ko kanina, I grew up sa 4 walls of my room, of our flat dun sa Saudi. Wala akong kalaro, wala akong kahit ano. I only have my grandfather with me na nakikipaglaro sa akin with Monopoly and whatever. Tapos, mga board games or kung ano-ano. And then, although my dad, he teaches singing pag weekend. Pag weekend ko lang nakakasama yung ibang bata. Kasi nagtuturo ng mga bata. Nagtuturo kasi ng singing yung daddy ko for the Filipino community there. Tapos, sabi ko, may I have a pet? Sabi ko sa mami ko. So, pumunta kami sa pet shop. Meron dong bunny. So, binilan nila ako ng bunny. So, si Bugs, kausap ko siya. Kwento to sa akin ni Mami. I don't remember everything clearly, but I do remember how much I loved Bugs. Dinadamitan ko siya. Kita niyo naman. Si Bugs, hindi ko alam kung anong gender niya eh. Pero... matik babae siya sa'yo. Matik babae siya sa akin. Or minsan lalaki din siya. Nilalagyan ko ng hat, whatever. Tapos, sa Saudi kasi, nung time namin, paiba-iba din yung weather. May hail sa amin. Walang snow, pero nag-hail din. Pag malamig, sobrang lamig. Yeah. Pag mainit, sobrang init to the point na ang laro namin ng mga classmates ko, unahan kaming magluto ng itlog sa labas. So, ganun ka-init. Sa Saudi. Oh my God. Ganun kami sa Saudi. This is gonna take... So, naluto yung rabbit? Hindi yung rabbit! Akala ko sa init. Sorry. So, anong nangyari? Hindi nga sobrang init, sobrang lamig. Meron kaming balcony sa flat namin, 3rd floor. So, ang nangyari, winter noon, tapos, hinanap ko si Bugs pagising ko. Sabi ko, Mom, where's Bugs? Tapos, oh no. Let's look for Bugs. Tapos, pagtingin ko, wala na si Bugs. Ang sabi sa akin ng parents ko, umalis na. So, parang umalis na si Bugs. So, parang, siguro naghanap ng kalaro, ganyan. So, syempre I was devastated. I was young. When I was in high school, high school ba? Or, mga college na pala, nalaman ko ang totoo. Naiwan ng tatay ko si Bugs sa balcony. Pagising niya, frozen niya, yellow na si Bugs. Sorry, naluto nga sa lamig. Naluto nga ang galing. So that was, basically my first heartbreak was when Bugs disappeared. So umamin yung tatay mo eventually? Oo, parang nag-joke-joke. Joke lang siya. Oo, siyempre sa mga... Wag mo ilalabas yung aso mo, baka maano naman yung mga ganun. Sabi ko, imagine niyo yung teenager ako, pang, wait, what? Tapos nalaman ko, so yung first heartbreak ko, twice ko siyang naramdaman. Joke na ganun. Oo, yung first, nung I was younger, na akala ko, iniwan ako ni Bugs, inisip ko pa nun, baka hindi niya gusto yung damit na sinuot ko sa kanya. Yung bata na parang... At least high school ka na-resolve na. So meron akong, dapat pala 2 bunny yung kinuha ko para may lola. Si Bugs Imagine si mo, lola. Kim, habang nilalamig yun sa utak niya. Kim. Wag mo nang anuhin! Sabi niya, tol. Sabi niya, come back. Come back, Kim. Titanic. I'll wear everything. So, yung heartbreak ko, kasi di ba ang sabi nila, your pets are your first heartbreak, especially if you have pets at a young age. I experienced it twice. I experienced it for the first time when I thought that he or she left me. Wala siyang gender. So, yung second was when I found out the truth. Nanigas pala siya sa labas. No, but you know, pets teach you that They teach you how to grieve. Oo, yes, so that's, yes. I think that's the very first thing that I learned from my pet. So, twice ko siya parang nararamdaman. yung sinabi nyo, Pepe, yung teacher sila, spiritual teacher sila. Yeah. Totoo. Naniniwala ako dun sa sinasabi ng iba na nakaka-cross sila ng iba't ibang dimension. May mga nakikita sila na hindi natin nakikita.
Feeling ko, isa silang form of guardian angels or messengers. Okay. Feeling ko Avengers that's sila. very true. You know why? Because Nakaka-multiverse. my Diba? kasambahay in Baguio, we have, townhouses kasi ganon. And then, the one townhouse daw may multo. Ganito, ganon. Sige, I'll bring some rescues there. And Kidlat, my white cat, na rescue. Ganda ng pangalan. Oo. So we brought Kidlat there. So we opened all the doors Si of Kidlat the maingay. of the carrier. Tahimik. And then si Kidlat was the one who all his hair stood up. Sa house. Sa house. Oh. Oh my God. Then he ran up, 3 floors yan. Wow. He ran down, pumasok siya sa fireplace, umakyat siya sa fireplace. Hala? But obviously, he couldn't sustain. Reach, Hanggang sa dulo. Bagsak siya dyan, completely gray. Nakikipaghabulan pala sa kanya yung mumu, no? Something like my that. God. And then the bantay said, Ma'am, wala na. Wala na yung Pinaalis bata. niya. Pinaalis niya. May 2 bata doon. Siya pala yung nanghabol. Yes, and I think, I don't know, I sound Okay, crazy, yeah. but Yeah. I am crazy, certified. Yeah. But, But diba? I think it's true. Certified. Oo, PhD. totoo. I think it's true. Meron din I mga believe it's beliefs na kung saan madalas tumatambay yung cats sa area ng house mo, nandun daw lahat yung parang naglalagay siya ng good omen. Something like that. No, Nandun and then yung energy, Yeah. good yung isa na pag namamatay yung aso, and then it's to save you. Yeah, Naniniwala rin ako dyan. Sinasalo nila. Pumapalit sila. Sinasalo And nila. it's so true. Even sickness po, no? Yeah. Hindi tayo. No, so Sila my yung husband was very nakikipag-party. sick in August, and one of our pets died at the end of August. He was hospitalized. So I believe. Marami ng accounts eh. Marami ng accounts na Healthy ganyan. ako, nag-gym ako, wag kang ano. Healthy ako sa excite. Ako nung nagkasakit ako, tapos sabi nung isang babaylan na healer, because of your current sensitivity, mas lapitin ka, maglagay ka ng 7 pusa sa bedroom mo. So medyo effort, yung mga cat litter, inakyat ko mula sa bakuran, nilagay ko dun sa ano. Pero nakatulog ako. Nakatulog ako na maayos. That's super true because I broke my ankle. No? If you can see here, no, so I have 9 bolts and 1 plate. And when I was healing, it took a long time to heal. My cats would congregate in my ankle, and then they would Yung purr. purring nila. And then nagsisynchronize yung purring. Yeah, Yeah, yes, exactly. Can you, Harmonized naman yun eh. Ang grabe diba? yung pouring machine mo doon. Oo, so Totoo. feeling ko talaga. And then, di ba, there's this cat that goes to this old age home where when the cat goes to that certain room, within 1 day, patay na yung tao. Alam niya. Yeah. May ganon. Yun daw kasing frequency nung vibration ng purring nila, parehas halos dun sa pag-physical therapy ka. Yung yung ganon. Kaya may healing Ngayon ko lang talaga narinig yun, siya. Yes. Be, gusto ko ng pusa. Sige. Oo, marami dito. You want another pussy, ha? You want some kitty? Yeah, you want some pussy, ha? Then tsaka ang kagandahan, ang advantage naman pag pusa, madali silang ipati train. Lalo na pag kinapon Sobra. na. Pag kinapon na. Basta ikapon mo. Kasi magte-territorial siya pag hindi nakakapon eh. Ganun ba yun? Oh, kasi in-hit sila eh. Pag in-hit ang May question pusa. ako. Oh. Kasi karamihan ng pets ko, dogs. Although nagpusa din naman tayo yung pusa niya. diba? Nag-alaga akong pusa. Oo. Puti. Si Whitey. Cutie pa yun eh. Whitey ba Oo, pangalan? mabilis ang pangalan. Anong pangalan niyan? Pusa, Whitey. whitey. Oo, pusang puti, Kasi whitey. nakita, ano yun, inampun lang din namin yun. Di ba yung we used to live in Kamuningan in a townhouse. O, Correct, nakita mo din yun. correct. Tapos lagi ko kasi din namin pinapakain. Hanggang sa doon na siya nakatira. Hanggang sa nakatira na siya sa amin. So anyway, yun yung first time. Ano nangyari? Oh no! Second Umalis lang. time! Oo, umalis Di ba lang. may ganun ng cats? Aalis lang sila. So- Either pag they're gonna pass away. So that's my question. Usually ganun. Oh. Bakit lumalayas yung pusa? Maraming posibilidad. May isa, gusto nilang maging malaya. Pangalawa, natanga lang.
Hindi na alam kung paano bumalik. Totoo ba? Di, oo, may ganun. Oo, pwede naman. Oo. Basically, kung yung tao natatanga, malamang pusa. Hindi, and cats kasi di ba naturally territorial nga sila. Okay. So ngayon, pag taga dyan siya, kunwari madalas mo siya pinapakain dyan, dahil alam niyang nasa iyo yung source of food, sa'yo na talaga yan babalik. Ngayon, pag parang nawala sila, parang alam mo everyday yun yung routine nila, bumabalik. Pag mga 3 days hindi bumabalik, either na-aksidente, yun lang yun. Either na-aksidente or may umampong iba, kinuha. Tinanggal sa territory na yun. Kasi hindi na sila aalis sa territory na yun. Kasi they marked it eh. Yung mga ihi and pupu nila, yung amoy doon, kanila na yun. Pero totoo yung kapag lalaking pusa umaalis para manligaw. Both female and male. Both female and male. And the other thing is pag may sakit, they will hide talaga. Oh, yun nga They daw. will really hide. What happened to Ollie? Yeah, and then pero I need to say something. Sorry. Yung females, it doesn't necessarily mean isang lalaki lang. Oh, I know someone. No, so in other words, any male will fight over a female. Yeah. And they will go on top of her. Nice way of saying it. So in a litter, you can have many different colors. So, sa isang panganakan, Miss Rins, ibig sabihin, iba-ibang similya yan. Iba-ibang similya yun? Yeah. Wow! Iba-iba ang amam nyo. Wow! Kaya pala, iba-iba ang itsura nga nila. Sa isang paanakan lang, no? Mother Cat, you created the United Nations. Pagkapanganak, no, sabi nung magulang ng pusa, sinong mga lalaki mo? Diba? Bakit may iba-iba, may afam, diba? Same with dogs. Same with dogs? Pag in a time, iba-iba yung chumukchak sa kanila. No? Yes, especially dogs because, diba that's what makes the male dogs go looking for, see cats, they can get pregnant anytime. The minute she gets in heat or no, she doesn't get in heat. She gets associated with another dog. Cat. The egg drops. The egg drops. With the dogs, they only have really twice a year. Sila nagsa-season. Like call it. They go into season. Egg drop. So, but once she does, all the male dogs nearby that can smell, they will go after her. Ito nababaliw. Ito pag And then he loses weight. Okay. Then he loses weight. Sorry. Yun. Okay, let's finish this. Okay. Hanggang mamaya to eh. Good luck, editors. Sorry, Alcer. Sure. I wanted to say thank you for making time for us po. Thank you din. Thank you. Boss partner. Oo, diba? My High Rocks partner. Oo. And so I just wanted to end with some of the most sensitive souls are artists. Comedians, actors, singers. Today we gather not just to perform, but to laugh. We didn't cry, but we could have. To reflect and to remember, art like compassion reminds us we are never alone. Yeah. Oh, yes. That is nice. That's so true. So sweet. Thank you. Thank you. Salamat mga kabiyaya. Thank you. Thank you, Kabiyaya. Oh my God. Yes. The shit you do is the shit that makes you. Yes. Oh, ang ganda. Egg drop. Egg drop.